At natataranta na nga ang mga Pingyawa, ang mga komunista at ang BBM administrasyon ng formal na magpahayag na itong si VP Sara na siya ay tatakbo sa 2028 presidential election. Dahil sila ay nataranta ay naging tarantado na sila. Hindi yan, di ba? Dahil nga sila ay natataranta na, ay kinakailangan nilang pakalmahin yung kanilang mga sarili at kumbinsihin yung kanilang sarili na hindi mananalo si Sara Duterte sa 2028 election. Ba? Pinaglololoko nila yung kanilang sarili. At dahil kanilang kinukumbinsi yung kanilang sarili na hindi mananalo yan si Sara Duterte, ay gumagawa sila ng, sabi nga, mga naratibo para lokohin din yung kanilang mga kaalyado. Di ba? Di ba? Na, sandali lang, hindi mananalo yan si Sara. Bakit daw? Sapagkat sa kasaysayan daw ng politika dito sa ating bansa ay walang sino mang politiko ang maagang nagdeklara na siya ay tatakbong presidente na nanalo, di ba? At ginagamit pa nilang referensya itong si dating Vice President Jejomar Binay. Ang sabi nila, kita mo nga niya si Binay, di ang aga-aga niyang nagsabi na siya ay tatakbo, pero ano nangyari? Natalo siya. Aba, may katotohanan nga naman sa bagay, merong logical yung kanilang sinasabi. Pero sa tingin nyo, mangyayari ba yung kay Sara? Yung kapalaran ni Jejomar Binay? Ito po ay sinagot na po natin dati. Pero uulitin natin para muli nilang maalala. Sinasabi nila na kaya daw natatalo ang isang maagang nagdideklara na tatakbo sa pagkapangulo ay una, bukas na ang kanyang sarili. Open na. Di ba? Attack. Di ba? Open to attack. Di ba? Di ba? Aatakihin na siya. Di ba? Kaya nangyari daw yun kay Binay at mangyayari kay Sara Duterte. Well, sa tingin ko hindi po mangyayari. Bakit? 2023 pa lang inaatake na si Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi nila magiba-giba at sa halip na bumaba ang kanyang popularidad ay lalong tumataas. Araw-araw umaangat. Kaya sabi nga natin mukhang paubos na ang bala laban kay Sara Duterte. Ano pang ihirit ninyo? Naubos na yung lahat ng ibinabato nyo kay Sara Duterte. So therefore, hindi katulad ni Binay na nung binanatan ng binanatan ay bumaba ang kanyang survey at ang kanyang popularidad. Pangalawa, di ba? Magkaiba po ang sitwasyon kasi nung panahon ni Jejomar Binay at sa panahon natin ngayon na si Sara Duterte ay nag-declare or formal declaration na siya tatakbo sa 2028 presidential election. Una na pagkakaiba nila, si Sara Duterte po meron siyang bailiwick or baluarte na tinatawag. Di ba? Ano yung kanyang baluarte? Di Visayas at Mindanao. Solid ground. Meron bang ganon si VP Binay noon? Wala po. Doon pa lang, talo na. Dalawa na yun. Dalawa na, talo na. Ano pa yung isa? Noon po kasing panahon ni Binay, although may social media na po noon, ay hindi pa ginagamit ang social media sa usapin ng politika. Usually ginagamit ang social media noon ay ginagamit sa landian, di ba? Pakikipagkaibigan, di ba? At ang may control po ng propaganda at naratibo noong mga panahon na yon ni Binay ay ang mainstream media. Ang hirap mag-rebat noon sa panahon ni Binay kapag merong atake sa kanya, ang kanyang pinupuntahan lang para sagutin yon ay ang mainstream media, which is part of the black propaganda against him. Pati yung naratibo laban sa kanya. Tapos doon din siya pupunta. Hindi ka nga mananalo nun. Ngayon, may social media. Real time. Kapag sinaraan si VP Sara ngayon sa mainstream media, may sagot ka agad sa social media. At meron na rin pong alternative na mainstream media din naman ngayon na sabi nga natin ay patas sa kanilang pagbabalita
tungkol dito kay Sara Duterte. Andyan po ang Net25 at ang SMNI. Oh, so, nakuha nyo na. Magkaibang sitwasyon ni Binay at ni Sara Duterte. Yan ang malalaking factor na wala kay Binay na meron kay Sara Duterte. Therefore, imposible yung sinasabi ninyo. Kaya yung mga pinagsasabi ninyo na katulad lang siya ni Binay, nahihina pagdating ang 2028 in your dreams. Bakit? Yung ginagawa ninyong naratibo na yon ay para lamang pakalmahin ninyo ang inyong mga sarili. Biro ninyo, gumagawa kayo ng ganyang narrative para lokohin ang inyong mga sarili at kumbinsihin na hindi mananalo si Sara. Tigilan nyo na yan.